Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng we support probe on PCSO executive slay case and no to fraternity casing. Lumalalim ang nangyayaring probe ngayon Kongreso kung saan pinaiimbestigahan muli ang nabuklat na kaso nitong PCSO executive slay na pinakakasuhan ng Quadcom panel ng murder sina Colonel Garma at Leonardo. Di umano ay sila itong nag-utos sa pagpatay sa dating PCSO Executive Bayuga. Yun. Ito yung ating tinungayan topic na regarding dun sa paglalim ng investigasyon na ating sinusuportahan, yung nabuklat na ginawa nilang pagpas executive Bayuga na dito sa investigasyon ng drug killings and connection sa sa Pogo. So ngayon ay nabuklat nila itong kaso nito. So ngayon ay kung mabibigyan nila ng hustisya, maaaring yan ay at kung may kakawing nila yan dito sa sinasabi ng investigasyon sa drug killing, tingnan din nila kung yan ay related dyan o yan ay isolated na itong mga sinasabi nila investigahan nila or sila nga ay talagang involved dyan o maaaring sila ay napaparatangan lamang o dinadawit. So ipinahayag ng witness na si Colonel Mendoza ang nasabi sa kanya ni Garma at Leonardo at umahanap sila ng hitman upang patayin itong nasabing general at dating executive ng PCSO na si General nga Bayuga. So, pinababantayan ngayon ng ating PNP Chief Marbil itong si Colonel Mendoza sa probe nito dahil sa nasa peligro ang kanyang buhay sa payag na bilang witness. So, iniimbestigan na rin ng Internal Affairs or ASO ito for administrative case at maging NBI nag-reopen na rin sa kasong ito. Ang The Critics Promotion sa yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At isyong ito ng probe over Bayuga, kiling sa ating sinusuporta ng pagbibigay ng hustisya sa kanya at investigasyon. Imbestigahan ang pagpatay nito kung anong kinalaman ito sa drug killings on the 30 drug campaign. Kung ito ay isang isolated case mula dito sa kanilang nahalukay na ito from the investigating Garma and other kernel from the killings. Parang may nahahanap pa na ibang pagpatay na ginagawa sa mga ito. So we hope makatarungan na mabuksan yung kaso at mahanap talagang itong mga taong ito ay siyang involved or else hindi naman sana sila sinasali bilang para lamang idiin, pasamain, parang ganun. Ang probe at re-investigation sa nangyari ay kay dating PCSO Bayuga ay we hope makamit ang hustisya para sa kanya at family nito. At the same time, malinis ang NP over this kind na tinatanong nila ang mga kabaro nila for whatever reason o self-interest at hindi legal na pag-after sa mga abusado at iwaling nasa PNP official man o hindi. So ay may mapatunayan at mabigyan ng hustisya ng Quadcom ang drug dealing sa bansa at maging sa Bogo at mga related cases sa kanilang probe. God guides you in fair justice. Sana ay malutas ating probe ng Quadcom yan sinasabing drug killing na yan gabayan kaya ng Panginoon Diyos. Sana ay naging mahusay ang inyong ginagawa na dito yung
pag-iimbestiga na ito na mayroon pang iba pang ginagawang pamamaslang itong inyong maliban doon sa related drug killings. So, related din sa drug killings, maaari itong isyong ito. So, kaya on gambling relation para sa inyong kampanya na yan ay sana kayo ay nagabayan ng banal na Panginoon Diyos para sa makaturungang hustisya lamang para mapatunayan ang mga dapat patunayan over doon sa sinasang drug campaign ng mga nakaraan. So sa ibang balita naman ay ating nakalap ay kinundina at pinaalis ang ating mambabatas at Justice Secretary Remulla ay sing sa mga fraternity. Kung hinihikayat nila na tigilan itong ganitong marahas na pag-initiate sa mga neophytes o mga bagong papasok sa grupo ng mga fraternity. Natulan na ng 10 taon ang akusado sa hising sa UST sa napatay nilang neophytes nila. So ang latest naman ay sa Central Luzon na 18 years old patay din sa hising. So yun, yan ang paga ng ating mambabatas at ni Secretary Remulla sa DOJ Secretary na sa mga fraternity ay iwasan na yung hazing. Kasi nga, sundin niyo ang anti-hazing law at para hindi na ganyang klase ng mga nadidisgrasya, napapatayin nila yung kanilang miyembro, mga neophytes. So ayun, kulong 10 tao habang buhay. 10 tao habang buhay silang kulong doon sa nangyaring hazing UST. Yung ano bang tawag, aegis juris na fraternity na 10 miyembro nila, siguro leader nila yon na na-involved dyan. So, habang buhay. So, sana hindi mangyari pa yan doon sa mga ibang fraternity na mayroong initiations na nagkakamali. Yung latest, may isa teenager, 18 years old sa Central Luzon. Yun, patay din sa isip. So, yung ganon, hindi nyo man gustong patayin yun, at inyong na disgrasya, ayan ang problema, di ba? Makukulong kayo. Pananagutan nyo yung inyong nagawa at murder ang kaso diyan sa anti-hazing law kahit ninyo sinasadya yan sa anti-hazing law. So lumalabas na kapag napatay nyo yung inyong mga neophytes, murder kaso nyo, lifetime imprisonment. So dapat hindi nyo sirain yung buhay ninyo, lalo na dun sa mga nasa pamantasan, mga nasa eskwelahan ng mga organisasyon na hindi dapat na ginagawa yung klase ng malupit na initiations. Dapat ay magaan lamang na mga pinagagawa o para makasali. Halimbawa, tumulong kayo sa government project, halimbawa tree planting, yung environmental cleaning, mga ganyan dapat ang gagawin nyo na maaaring initiations para makapasok sa inyo. Yung ilang layunin ng kapatiran ng mga ganyan na ay magtutulungan, magpoprotektahan, but you are not protecting your brother para sa kapatiran, kundi sinasaktan nyo sila at maaaring madisgrasya nyo pa sila. So yan ang masama dyan. Kaya dapat may iwasan yun. So sana ay magabayan ng ating mga kawani ng pamahalaan yung ating mga fraternity na yan. At maging lesson sa kanila itong mga ganitong klase na napaparusahan na mga ganyang mayroong pagkakamali para maging eye-opener ninyo na medyo bawas-bawasan ninyo o tigilan nyo yung marahas o malupit na hazing initiation. At ito na may pinagbabawal na sa inyo yan para hindi kayo maka-disgrasya ng inyong mga miyembro. Instead, ibang klaseng pagpapatibay ng samahan. Kasi yung pagkakaroon ng kapatiran, parang ginagawa mo siyang kapatid Brother, pero sinasaktan mo naman, di ba? Hindi makapagpapatibay yun ng inyong samahan para parang na kayo nagbablog compact, parang mga sinauna ng unang panahon, magbablog compact kayo kasi magre-revolusyon. Hindi naman nagre-revolusyon. Yung unang panahon, wala nang binalikan yun, pero kaya halos nagbablog compact na sila ron. Ito, ordinaryong organisasyon lang kayo para magkaroon kayo ng samahan. Kahit hanggang tumanda pa kayo sa brotherhood niya. Pero hindi nyo nakilala ng ganong klase ng mga initiation to have a very strong brotherhood. Sama-sama kayo na may mahusay na prinsipyo, magpapatibay sa inyo yan. Lalo na may mga programa kayong ginagawa na nakatutulong kayo sa
eskwelahan, lalong-lalo na sa outside community. Diba? So, dapat ganoon ang vision at ginagawa niyo sa inyong organisasyon. So, ang ating boses dito ay makisa tayo sa batas na anti-hearing law at ikayat ni Justice Secretary Limulya, Senator Zubiri o mga bata laban sa ising na sinasagawa authority. Hindi ito mahusay na initiations to strengthen the group or said brotherhood o kapatiran kung saan sinasaktan lang nila ang kanilang miyembro o ginagawa nilang kapatid at hindi pagtatanggol at makaisa ito na dapat makamit ng isang fraternity members o ginagawa ng isang fraternity. So, di ba? So, parang para kayong gang, magiging gang yung ganun. Kapag ka ganun yung gusto ninyo na kapatid, maigting na pagkakaisa. Kasi hindi naman, kasi para usually, yung nagiging ehemplo, pag minsan sa mga high school, parang away-away, protection sa eskwelahan, away-away, ganun. So, nauwi sa ganun. So, sana hindi brotherhood na nagiging ganun kasi yung ibang mga nagiging pananaw o nagiging tingin. So, syempre, yung iba hindi naman ganun yung kanilang pananaw, kundi talaga magkaroon ng mga sinakapatira. Pero, kung may mga initiations na ganun na nalalaman, hindi kasi tingnan na kasi parang tinitingnan nyo, titibay kayo kasi kapag ka parang nagba-blood compa kayo, pag nakapag-away kayo, matibay kayo, walang iwanan. Hindi sa pamamagitan no, walang iwanan kapag nakapag-away ka o protektahan mo yung kasister, diba? So, sa pamamagitan ng isang mahusay na prinsipyo, mahusay na pagkakaisa, doon kayo magiging matibay. Para hindi sa pamamagitan ng ganon. Kasi hindi naman kayo parang kinaunan pa nun, magba-blood compa kayo, mga ganun tipo isusulat mo sa para go-go, di ba? Hindi, di ba? So, I think so, bilang ating pananaw yon. So, kayo ay may sarili niyong pananaw, pero ating kaya din, nga bawal na at hindi naman nakakabuti sa tingin natin na maaaring mag-grad. Di ba, sana kung panay nakalulusot na hindi nyo na nadidisgrasya o nadidisable yung mga napapadal nyo, yun, diba? O mabigat na bagay, hindi lang paddle. Kasi yung paddle, pwedeng mamatay mo yung, hindi lang doon sa hita o sa isang parte ng kata para mamatay yung mga brother mo, or else, ibang mga bagay, pwede ma-disable mo kasi kung napasama yung parano mo, pwede mabaldado ka, diba? Mahirap. Sinira mo yung buhay ng kasama mo, hindi mo siya tinulungan makapag-aral. Hindi mo siya pinotektahan doon sa eskwelahan kung mayroon mang bubuli sa kanya ron. Or else, wala siyang pera, pamasahe, pamuwi, diba? Mga ganon. Wala siyang pamatrikula, natulungan mo siya, hindi. Kasi ginulpi mo siya, nakatay mo pa. So, hindi na kailangan na saktan nila ang isa't isa para maging matibay sila. Napaka-compact na mga bayani noon. Sapat na ang magkakapagkakaisa na halimbawa sa rescue mission, kung may sakuna, o charity works as stated above. Lalo na mga estudyante pa lamang kayo, and even not in school, dapat mo ito hisin. So, yun. Di ba? So, yun ang ating suggestion din at suporta doon sa ating mga bata, sekretary mo, at mga magulang na naghinanakit sa mga nangyari sa kanilang mga anak na disgrasya doon sa inyong mga organisasyon. So, hindi parang tingin nyo kasi may mataas kayong kalidad kung nakadaan kayo doon sa ganung klase ng mga bagay. Hindi yun. Kasi, hindi mo magiging sandak ang dikit yun. Nalimbawa sa isang bagay kung paano kayo magiging mahusay. Magka-brother hanggang sa banda ulit. Magtutulungan kayo sa buhay, magtutulungan kayo sa eskwelahan. Even doon, dumating sa punto na mayroon kayong kagalit, ay hindi naman dapat din yung prinsipyo. Kasi, ang aral ng ating Panginoon Diyos, sumunod tayo dun sa pamahalaan. Ang aral ng Panginoon Diyos, mahalin natin yung ating mga kaaway. So, dapat hindi magiging prinsipyo ng isang fraternity kapag mayroong parang bumabastos doon sa asister mo, susugurin mo, gugulpihin mo, rumble, di ba? Usually, naging ganun eh. So, kaya hindi dapat ganun. So, muli, ay ang kaliban ng Santa Maria ay bansang Pilipinas mula doon sa pamahalaan, sambayan ng Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng buti, matuwid, tugulin yung karapatan, mamahala ng patas na hustisya. Iwasan yung korupsyon, abuso, katiwalian. Yung mamamayan, sumunod tayo sa pamahalaan. Iwasan yung paglabag sa batas. Iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting pamahala. Pagpapaunlad ng ekonomiya, patas ng hustisya, karapatang batas. So kayo, makapamumuhay tayo lahat, mapayapa. It's
lahat, pagpanampalataya tayo ng lubos sa ating mahal na Panginoon Diyos, na yan ang gusto niya sa ating lahat. So yun, muli, sana ang The Critics Promotions ay konstruktibong ang The Critics Promotion ay nagsaboses naman ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.